Ngayong Semana Santa, ating pagnilayan kung paano tayo pinapahalagahan ng Diyos. Itanong natin sa ating mga sarili kung sino tayo sa harap ng Panginoon. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ang dilim ng Sabado Santo ay nagpapakita ng bunga ng kawalan natin ng pagpapahalaga sa buhay na ibinigay sa atin ng Diyos at sa buhay na Kanyang anak na inihandog para sa ating kaligtasan. Ating pakinggan ang pagninilay mula kay Miss Kat Diaz, host ng Lakbites, na mapapanood sa TV Maria. Magandang araw! Ako po si Kat Diaz ng TV Maria. Samahan niyo po ako ngayong Sabado Santo sa pagninilay tungkol sa pagpapahalaga ng buhay. Okay, story time! Ako po ay only child ng aking mga magulang. Lumaki ako na comfortable ang lifestyle. So, dahil only child, provided po ako Provided ako ng mga bagay na gusto ko. Pag sinabi kong, Ma, gusto ko nitong laruan na to, bibili naman ako. O kaya naman, Ma, may sakit ako, parang gusto ko ng french fries. Ibibili nila ako ng french fries kagad. Kasi, only child napagbibigyan lagi. Pero, hindi ko naman po masasabi na spoiled ako. Kasi meron din namang mga pagkakataon na pinapagsabihan nila ako, pinapagalitan, pag may mga nagagawa akong mali. Gayunpaman, yung pagiging comfortable na lifestyle na kinagisnan ko, yun din naman yung dahil sa paglaki, nakasanayan ko na meron ako ng lahat ng mga bagay. Yung mga generation po kasi namin, hindi nyo po natatanong, ito yung generation na nauuso ang mga gadgets. Kaya nung elementary ako, natandaan ko, isa ako sa nagkaroon ng unang pager, yung Motorola na one-liner pager. Sikat na sikat ako nun sa school kasi ako lang yata yun na habang meron kaming recollection, merong finals ng PBA. Gustong-gusto namin malaman yung mga ka-section ko kung sino ba nanalo. Meron po akong pager na nakatago. Nag-a-update po sa akin ang tatay ko kung sino nanalo. Ganun po ako ka-close noon sa magulang ko at ganun po nila ako pinoprovide na kahit nasa recollection na ako, ay binibigay nila sa akin ng update ng PBA dahil alam nilang gustong-gusto ko manood ng PBA nung panahon na yon. Pero fast forward tayo sa present ngayon. So nakagraduate po ako sa magandang school at nakakuha naman ako ng magandang degree. Nakahanap po ako, nagkaroon ako ng trabaho at ang trabaho ko po noon, kung di nyo natatanong, 2 months or 1 month before my graduation, nandito na po ako sa TV Maria. Meron na po akong trabaho. So parang imagine niyo po, parang napakaplanado, latag na ang lahat ng bagay para sa akin. Hindi na ako naghihirap. Parang hindi ko pinaghihirapan ang bawat nangyayari sa akin at bawat nakukuha ko. Kaya naman, yun din mismo ang rason kung bakit ako hindi naging in touch to reality. Kaya ako po nasabi na hindi ako naging in touch to reality kasi masyado akong naging self-conscious or masyado akong nakafocus sa sarili ko na ito yung meron ako, ito yung gusto ko, dapat meron ako nito, bakit sila wala, dapat ma-achieve ko to. Naging self-centered ako noong mga panahon na yun. Pero nung nagkaroon kami ng reality na kailangan harapin, at yun po ay yung nung nagkasakit yung mga magulang ko. Dahil nasabi ko nga po kanina, only child, hindi po madali para sa akin kung paano gagawin itong mga bagay na pagdedesisyon, ano ang mga gagawing next step. Kasi lahat yun provided sa akin nung bata ako. Pero natatandaan ko po yung una, si mama.
si mama nung nagkasakit, hindi po namin alam, wala kaming caught off guard kami na magkakasakit siya. Bigla na lang nangyari. So, dinala namin siya sa ER. Ako lang po ang kasama niya nun. Ang parents ko po kasi ngayon ay senior citizens na. So, imagine niyo po yung pag-aalaga din na dapat na ibinibigay ko na rin sa kanila ngayon. Nadoblehan pa nung nagkasakit. So, si mama nung panahon na yon, hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Pero, nagulat na lang po ako na na-realize ko na kaya pala Meron palang mga pamamaraan na binigay ang Diyos sa akin. Binuhos ng Diyos naman yung mga tamang desisyon, yung mga taong tutulong sa amin. Imagine niyo po kahit ultimo yung nurse na binibigay sa amin doon, yung tutulong sa amin. Kasi kailangan ng agarang lunas kay mama noong mga panahon na yun. Sobrang thankful po ako na alam ko pinadala sila lahat ng Diyos para magbigay ng tamang desisyon at tamang gagawin. Mga next steps. Sabi ko po kanina, si mama. At yung ngayon mismo, this present moment, si papa naman po yung merong kinakaharap na health problem. Imagine niyo po yung trauma na mag-isang anak ka. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita sa kanila na nanghihina din ako, na nahihirapan din ako, na nasistress ako. Dahil kailangan kong humarap sa kanila na kaya natin to. Kasi ang malinaw sa akin, gusto ko pa silang mabuhay ng matagal. Gusto ko pang makitang healthy sila. Gusto ko pa ulit ma-experience nila yung life na kung ano yung binigay nila sa akin nung bata ako, kahit papaano masuklian ko naman ngayon. Sa sarili ko ngayon kasi dahil nga naging focus ako masyado doon sa sarili ko habang lumalaki. Gusto ko ngayon na habang namumulat na ako sa reality, gusto kong makabawi sa kanila. Kaya parang yung sa experience ko namin ng family namin ngayon, isa yung malaking realization ko is yung selfless love. Selfless love kasi we love until we forget ourselves and do everything we can for the people we love. Diyan ko po na-experience na ako, meron akong plano Meron akong plano para sa sarili ko. Meron akong bucket list ng mga gusto kong puntahan. Bucket list ng mga dapat na-achieve ko by this time. Pero lahat yan on hold ngayon. Kasi malinaw sa akin na gusto kong na buong-buo ang loob ko ngayon na magsakripisyo para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya, ibig sabihin nun, on hold sila, on hold yung mga para sa sarili ko, selfless love. Sige, kahit ito yung mga gusto kong mangyari ngayon, gusto kong ma-achieve ngayon, gusto kong mapuntahan ngayon, hindi pwede. Kasi gusto kong maging maayos yung health ni mama tsaka ni papa. Hindi siya madali Hindi siya madali. Aminin ko po minsan, naipapaisip pa din ako na, bakit ganun? Gusto ko lang naman kasing makapunta sa ganitong lugar. Gusto ko lang naman ma-achieve itong bagay na to. Pero bakit hindi ko magawa? Bakit kailangan sila yung iisipin ko? Siyempre napapaisip po, human as we are. Nararamdaman ko din yun. Pero dahil po natuto akong magnilay, makipag-usap kay Jesus, doon din naman po nasasagot din naman niya po ako na hindi naman yun ibig sabihin na dahil hindi ko nakukuha ngayon, hindi ko na siya makukuha. Maaring naka-on hold siya ngayon dahil mas may importante akong kailangang asikasuhin ngayon. Dahil mahal ko ang pamilya ko, sila ang mas importante kaysa sa sarili ko. At dahil doon, nakakabawi agad ako. Walang bigat sa puso, malinaw ang direksyon, na ito yung dapat. Selfless love. Yun po yung tinuturo sa akin ng mga nangyayari sa amin ngayon. Naniniwala din po kasi ako dun sa balik. Alam niyo po ba yung balik? Yun yung maganda man o hindi yung ginagawa mo. Meron siyang balik So, para siyang investment na dahil meron kang ginagawang maganda ngayon, maaaring tumutulong ka sa kapwa mo or sa case ko po, ito nga, nag-aalaga kila mama. Naniniwala ako sa future kung ano man yung dapat at nakaplano ng Diyos para sa akin. Makukuha ko din siya. Hindi lang ngayon, pero dahil
confident naman po ako siguro, okay lang naman po siguro na masabi na confident naman po ako na maganda at tama naman po yung ginagawa ko. Kaya masasabi ko, ihintayin ko na lang po yung regalo ng Diyos sa akin pagdating ng panahon. So, dun din, isa rin po sa realization ko, hindi po pala talaga goal ng buhay natin yung comfort, yung comfortable lifestyle. Mas dapat pala nating ginogol, ang goal natin is yung maging doing it right, doing things the right way. Kasi kapag naman po nakuha natin gawin ng tama ang bawat desisyon natin sa buhay, yung comfort secondary na lang. Hindi po masamang maging na i-achieve natin yung gustuhin natin i-achieve ang comfortable lifestyle. Hindi po. Okay po 'yon. As long as hindi rin po natin nakakalimutan na gumawa ng tama. Dito kasi yun yung sinasabi ko na mas legit yung magiging saya natin, yung nararamdaman nating saya kapag real talk, totoong sakripisyo yung binibigay natin, totoong sacrifice yung ginagawa natin. Hindi lang para sumarap yung buhay natin, pero baka naman kasi mamaya gusto lang natin sumarap ang buhay, pero nakakaapak tayo ng ibang tao. Diba po? Kaya mas maganda na may tama ang ginagawa para magkaroon ng kaganapan ng buhay. Yun din po siguro, ma-inject ko lang ng konti. Mahalaga din po pala yung tungkol sa pag-aalaga ng sarili sa buhay. Kasama po dun yung healthy lifestyle. Dati, bata ako, dahil nga comfortable lifestyle, hindi po ako mahilig kumain ng gulay. Hindi po ako mahilig kumain ng mga healthy food. Pero siguro, ma-inject ko lang ng konti. Yun nga po, siguro dapat matuto din tayo kasi hindi natin yun gagawin para sa sarili lang natin. Gagawin din natin ito para sa mga mahal natin sa buhay. Kung gusto po natin makasama sila ng mas matagal, kung gusto po natin matulungan pa sila sa mga future plans natin, yung healthy lifestyle, napaka-importante rin po sa atin. Yung self-discipline natin. Lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi lang pala para sa sarili natin, kundi ginagawa natin to para din sa mga mahal natin sa buhay. Yun, everything is connected. Sabi ko nga po kanina, may purpose kung bakit madalas natin nakikita ang mga tao. Kaya dapat meron din tayong respeto sa bawat isa, sa bawat sa mga mahal natin sa buhay, sa mga tao sa paligid natin. So, ngayong Sabado Santo po, sa katahimikan ng Sabado Santo, baka po ini-invite tayo ng Diyos na manahimik or mag-pause din to check ano ba ang gusto nating maging buhay. Hayaan natin ang Diyos na mangusap sa atin para malaman natin kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin sa mga panahong walang-wala na tayo, sa mga panahong hinang-hina na tayo. Alalahanin natin na si Kristo ang nagbigay ng buhay sa atin at muli siyang mabubuhay para sa atin, para iligtas tayo. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po may natutunan kayo sa aking maiksing sharing. God bless. Kundi ako umibig, kundi ko man binigyang halaga.